I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Masasabi nating man of wisdom. Kaya ang dami nating napulot, di ba? Kaya nagpapasalamat ako dahil nakumbida kami ng Bagong Pilipinas para po sa return bout namin ng bossing ng San Miguel Corporation, Ginoong Ramon S. Ang. Sir RSA, Ninong, magandang araw po sa inyo. Salamat po muli sa pagkakataon. Dahil naman kay Katuning, ang daming tumatawag sa akin. Napanood daw nila yung interview ko kay Katuning. Parang ako tuloy artista. Napakaraming, kahit saan ako magpunta, sinasabi nila sa akin na napanood daw nila yung interview with Katuning. Salamat sa iyo. At dahil sa iyo, baka pwede na akong tumakbo ng barangay captain in the future. Ibabato ko po kayo kahit na saan kayo nakarehistro. Nako, alam niyo, ito pong panahon na to, kailangan kasi talaga ng mga tao, ng mga tamang impormasyon, ano po, especially po sa nangyayari sa ating negosyo. Pagpunta ko lang po dito, bossing, ang traffic ang traffic ng EDSA. Ang San Miguel Corporation po ay nakatutok sa infrastructure, ano. Kayo na nga po magsabi, bakit po kailangan na ang San Miguel Corporation na dati-rati magaling sa pagkain, magaling sa inumin, magaling sa iba pang mga may kinalaman po sa sikmura natin. Ngayon po namumuhunan kayo ng malaki sa infrastructure. Kasi po, napapansin ko, ang major problem ng ating bayan ay number one, vehicular traffic congestion. Kita niyo ba yung traffic? Everywhere. Hindi ka makagalaw. Number one yun. Number two, airport congestion. Lagi na nasa dyaryo yun. May nagre-reklamo mga kababayan natin biyahero na traffic o hindi makalanding o hindi maka-take off or parang car park building na yung curbside ng airport. So, dalawa yun. Pangatlo, baha. Pag tag-ulan na, baha na everywhere. Pang-apat, mahal daw yung pagkain. This morning, pag basa ko sa newspaper, 250 pesos per kilo daw yung manok. Pang-lima, laging red alert at yellow alert. Lagi tayo kinakapos na kuryente. So, sabi ko, yun ang ating concentration ng ating dapat gawin sa San Miguel. Hindi lamang negosyo lang para kumita, kung hindi ang responsibility natin sa ating mga kababayan at sa ating shareholders ay balanse, tubo, at makasilbi naman tayo sa bayan. So, anong ginagawa natin sa traffic? Alam nyo, pag tinignan nyo yung traffic from Buendia, Makati, up to Balintawak, hanggang dyan lang yung kalye natin. Maikli lang yan Every year, nagdadagdag tayo ng 2 milyon na kotse. At yung lumang kotse, hindi naman natin inaalis. So, San Miguel join public bidding through DPWH, through DOTR, through TRB, para expand yung mga highway na yan. Kamukha niyan, yung Skyway. Naalala nyo, grabe ang traffic nung araw. In-expand natin yung Skyway. Grabe rin ang traffic nung araw dahil yung Skyway, bumababa yan sa Hillsboro. Ay, napaka-traffic. Pagbaba sa Hillsboro, 3-lane yung SLEX. Pag sumalubong yun, ang traffic na aabuti na ng Makati yun o Manila. So, ginawa natin. In-expand natin yung Skyway Extension. Ngayon, yung South Luzon Expressway, from 3x3, 6-lane, ginagawa natin 12-lane ngayon yan, up to Santo Tomas, Batangas. Pagdating sa Santo Tomas, Batangas, duduktong naman natin yan all the way to Tayabas, Quezon, 64 kilometers yun. Ang haba nun From Tayabas, Quezon, duduktong natin yan up to Matnok, Sorsogon, 420 kilometers uli yun. So ilan yun? 480 kilometers yun. Ang haba. So yung traffic going to the south, luluwag na yan. Mga kababayan, napapansin nyo ba, magmula nung nilinis natin ni Pasig River, from Manila Bay up to Laguna Bay, at from Laguna Bay, Mount, pinaabot ko yan sa Rizal, sa Halahala, Malaya.
yung intersection ng Marikina River, tsaka yung Manggahan Floodway, Laging puno yan pag mabaha eh. punong-puno na ng lupa yun. Opo. Malinis na ngayon. Napansin niyo, pag tag-ulan ngayon, wala na kayo nababalita ang baha sa Marikina. Mm-mm. At yung Pasig River, dahil sa Pasig River, nagkokos ng baha ang Binondo at Malacanang. Mm-mm. Kaya nilagyan niya ng Napindan Channel Gate. Mm-mm. Nung nagkaroon ng gate naman yan, napunta yung tubig, imbis na sa Binondo, napunta sa Espanya at Mandaluyong. Mhm. Ngayon, pareho nang wala yung baha niyan nung nilinis yung Pasig River. Nung nilinis naman natin yung Tulyahan River, from Manila Bay going into NLEX, nawala na yung baha sa Marulas, Nabotas, Malabon. Yung gandang service, ano? Mm. After that, nilinis naman, nagbabaha naman sa Quezon Avenue, yung Skyway off-ramp. Lagpas. Matapos siya sa may Araneta. Opo. Opo. Napilitan tayo ngayon linisin yung San Juan River, buong buo. Yung San Juan River, nung nilinis natin yan, up to Manila Bay, napansin nyo, nawala yung baha ng Espanya, Quezon Avenue, Talayan Village, Naku, dati ang baha dyan, lampas bahay. lakpas bubong ng second floor. Opo. Sir, wala nang problema ngayon yan. Opo. Oh, yung South Luzon Expressway, every year, naalala nyo, nagbabaha yung San Pedro, Laguna area sa may Alaska. 50 years na yun, nagbabaha na yan. Dahil yung lugar na yan, pababa yun eh. Mm-mm. Wala silang solusyon. Ano ginawa natin? Nagbaon tayo ng tubo at pinalabas natin yung tubig sa San Pedro River at San Isidro River going to Laguna Bay. Mm-mm. Taningin niyo mga tiga San Pedro, Laguna ngayon, wala na rin baha. Pero yan pala, from SLEX, San Pedro River going to Laguna Bay, nung nagre-repair ng dike sa gilid at nagre-repair ng bridge nung araw, hindi ko na sasabihin kung sino ang gumawa, nagtambak sila ng lupa sa ilog Blind item. para patungan ng backhoe o crane. Hindi na nila inalis yung mga lupa. Oo. Kaya Yun na nag-cause ng baha. Oo. Naalala niyo ba last Last year lang. early po yan. this year, nagbabaha naman yung South Luzon Expressway sa Bikutan. Naalala niyo, grabe, galit na galit sila kay Ramon Ang at San Miguel. Hindi kami may kasalanan yun. In local roads, merong ongoing construction, naglinis ng transit mixer ng konkreto. Opo. Tinapon yung pinaghugasan ng konkreto sa kanal. Diretso doon, nagbara. Nanigas ngayon sa kanal. Nagbara. Opo. O nasolve na natin yun, kababayan. Libre yun. So, ang Walang lahat- gastos sa gobyerno. Lahat po ng yun, puro pera ng San Miguel Opo. Corporation yun? Libre lahat yan. Walang taxpayers money doon? Wala. Opo. Katuning, Opo. nakita mo, sinolve natin lahat ng baha na yan. At no cost to the government. And naalala niyo may Pasig River, every year, punong-puno yun ng water lily. Mhm. O ngayon, paano, napansin niyo mo, wala ng water lily. Mhm. Kanya ho, nagkakaroon ng water lily tuwing tag-ulan kasi mababaw na. Mhm. Pag mababaw na yung lupa at basura, madali na tubuan ng water Kwenta lily. niyo po ba kung gaano nakadami yung burak na naalis doon? Ang naalis na burak, basura at kung ano-ano, we have already removed 6.932, 6,932,000 tons of silt and solid waste. Napakaraming na- lumalim ngayon yung ilog dahil Opo, ang dami na natin inalis ng project na yan. at naglilinis naman tayo sa Bulacan Airport. Bulacan Rivers. Marilao, may Capiz, may Kawayan, Angat River. Lilinisin natin lahat ng buong Bulacan Airport na yan. Naalala niyo ba last year, nung nagbaha yung NLEX, ang layo ng NLEX, ano? Opo. Tinuturo yung baha daw caused by Bulacan Airport. Ayaw po. Di ba, pinaliwanag ko sa taong bayan yon. Naglabas ako ng mapa. Opo. Mga kababayan, hello, ang Bulacan Airport nasa Manila Bay. Yung baha nyo ay nasa San Simon, Pampanga. Yung tubig na yan nanggagaling sa Pantabangan Dam. Opo. Kamot sila ng ulo, pero pakiayos mo na rin. Inayos na rin natin. Ayos pa rin, pare. Meron ka ba masasabi? So, in short, grabe ang public service natin. Alam nyo, kahit na wala ako dito, magkwento na lang pala kayo eh. Nakikinig lang ako, na-amaze na ako po sa sinasabi niyo. Ito po kagandahan kay RSA dahil sa kabisado niyo yung ginagawa ng kumpanya. Okay, Tama. teka po muna. Yung pong amoy ng Pasig River ang hindi pa nawawala, ano? Meron ba kayong paraan doon? Meron. Ah, Katuning, Opo. kung ang amoy dati in scale of 1 to 10 ay 10, ang amoy na lang ngayon 2. aha. Kasi nagpo-flow na eh.
Nung araw, nung hindi nagpo-flow yan, grabing amoy niyan. Kaya ngayon, 2, imbis na 0, alam mo yung mga kababayan natin, tinatapon dyan ng pupo, tinatapon dyan ng ihi, tinatapon dyan ng lumang kutsyon, Opo. tinatapon dyan ng lumang refrigerator. Yan ang mga naalis namin sa Pasig River. Alam mo yung mga kababayan natin, hindi pa rin matuto. Araw-araw, magpunta kayo sa Araneta Avenue, near corner Retiro, yung open canal na yung ilalim. Opo. Meron kaming mga tao naka-station doon. Araw-araw, nakakapag-alis doon ng 5 truck na basura na tinatapon ng mga kababayan natin sa ilog na nakakarating doon. Naglagay kami ng garbage trap doon para doon na lang lilinisin. O ilang beses pa natin a-advisean, pakikiusapan yung mga kababayan natin, huwag na magtapon sa ilog. Opo. Ang laking bagay po nito kasi kapag ka bumabaha, kung hindi niyo po ginawa yan, kapag ka bumabaha, kawawa yung mga nababaha. Gumagastos din ang gobyerno eventually. Tapos andyan din tayo, tumutulong din tayo sa mga relief efforts. Lahat patong-patong. Pero ito pong ginagawa niyo na to, ano po ang partisipasyon ng gobyerno para kayo ay makakilos ng maluwag tungkol po dyan? Napakaganda ng samahan namin with DNR and DPWH tsaka ng mga local government. Kasi sila nagbibigyan ng permiso Opo. para gawin namin yan. Kasi minsan, kung wala naman magandang kooperasyon, kahit gusto mo linisin, pagbabawalan ka nila kasi sabihin nila, huwag nyo na linisin na trabaho namin yan eh. Pero dahil sa napakaganda ng cooperation, they allow us and they cooperate with us for us to be able to clean up the rivers. Pero tingnan nyo, 4 years na tayo naglilinis sa ilog. Ang laki na ng improvement. Sa tingin nyo ba kung itigil ko na yan by next year, on the 5th year, solve na yung problema? Hindi. Kasi, after, siguro pag tinigil ko yan, after 5 years, siguro, a few more years, baha na yung Marikina, Retiro, Talayan. Kailangan tuloy-tuloy. Kailangan tuloy-tuloy ang linis. Bakit kailangan tuloy-tuloy ang linis? Kasi tuloy-tuloy ang tapon ng mga kababayan natin eh. Ayan. Ang problema ho, hindi lang yung nakatira sa gilid ng ilog eh. Ano? Hindi lang po. Actually, pati po yung mga establishments na ang Poso Negro, diretso sa Manila Bay o kaya sa Pasig River. Paano po ba natin magagawa ng paraan yun? Di ba kitatakbong presidente o gano'n? Hindi ako bagay na politician kasi pagka-politician ako, maraming magagalit sa akin kasi kung magsalita ako, prangka eh. Opo. Tsaka ako no nonsense, hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Kaya mas mabuti ako as supporter of the government. Opo. Ang aking itutulong is solving the vehicular traffic, solving the flooding problem, solving the airport congestion. Mabuti nga, tinatayo natin yung Bulacan Airport Opo. at imamanage natin yung NAIA Airport. Going to the airport naman, pag napansin nyo, kayo ba nadadaan sa Terminal 3, yung ilalim? Nakita niyo ba? Niluluwagan ko na yung mga karsada doon ngayon. Nakita mo yung rotonda? Binawasan ko na siya ng 12 meters. Kala ko tatanggalin nyo na po yun. Nakaka-traffic pa po yung rotonda na yun eh. Hindi yung in-rotondang yun, binenta ng gobyerno sa private company yun eh. Opo. So, therefore, hindi namin pwedeng galawin yun. Ang pwede nang galawin, yung sa gilid, which is still owned by the government. So, with that additional 3-lane na pinalitan natin yung rotonda, tsaka nakikita mo, kinakalas na natin yung mga obstruction everywhere. Opo. And we are building an off-ramp from NAIA X, bababa na siya diretso sa rotonda. So, from Magallanes Skyway, hanggang you sa will airport. be in Terminal 3 curbside in 5 minutes. Galing ano? Yung curbside sa taas, malalaparan natin yun, plus 1 more lane. Pero yung ibaba, yung arrival area, kung ngayon ay 4 lane, we will be able to add 8 more lane. So magiging 12 lane. Kasi nandun yung car part, naalala mo? Opo. Pero, Alisin natin yung car part, gawin mo 12 lane. Di ang tanong mo, maluwag naman ang arrival, yung departure naman ang problema. Mali. So even if you are departing passenger, you can go to the arrival, doon ka na magbaba ng pasahero mo, sumakay ka ng escalator,
nasa departure ka na Nasa agad. departure ka na. Opo. Kasi yung second floor, wala na ako paraan para palaparan. Pero yung ground floor, yung arrival area, from 4 lane can easily be expanded to 12 lane. Yan, galing. Shortcut, ano? Opo. Teka po muna, kailan po mangyayari yan? With the approval of NAIA General Manager Eric Ines, inuumpisa na namin ngayon yung mga expansion na yan. Ito pa isa, pagdating mo sa Terminal 3, upon arrival, di ba dati pagdating mo, lalabas ka pa sa kalye. Opo. Ngayon di na. Pagdating mo sa arrival, umakit ka na diretso sa NAIA X-Toll Plaza. In 5 minutes, you're out of the airport. Ngayon, kung gusto mo naman pupunta Pasay, doon ka sa bandang kanan, papunta ka naman Sales. Opo. Pwede ka Sales o mag-U-turn ka, pabalik ka naman ng Andrew Avenue. Magic, ano? Grabe, ano? Na-survey kasi natin yan. Opo. Wow. Ngayon, yung Terminal 1 and 2, if you notice, yung Terminal 2, nakita niyo ba? Binaba ko na yung toll plaza ng NAIA X, nandun na, 4 lane. By September 1st, o kung magkaroon ng konting delay, baka 30 days. By October 1st, pinakamatagal, wala na traffic going to Airport Terminal 1, 2, 3. Wow. Gulat ka, no? Parang magic, ano? Mamarkahan ko po yan, ha? O, sige. October. Baka mali ako, hindi na 5 minutes. Baka umabot ng 10 yan. Pero ibig sabihin, October 1. grabing improvement. Opo. Napansin nyo? Bakit naisip natin bigla lahat yan? Na all of a sudden, we can improve the access going to the airport terminal 1, 2, 3. Kasi ang dati naman Ilang taon na yan? Dati ilang pung taon na ang NAIA, ang Manila International Airport, ano? Okay, mamarkahan po namin yung October na yan. Pag dudugtong-dugtongin nyo na, meron na ba tayong trend dyan mula Yeah. Terminal 1 hanggang Terminal 3? Ano po ba plano nyo dyan? Yung sinasabi mo, people's movement. Meaning when you land in Terminal 3, you can take a train going to Terminal 1 and 2. Hindi mo pwede gawin niya sa NAIA. Bakit? Kasi, in Terminal 3, nasa kabila ng runway. Iyon naman Terminal 1 and 2, nasa in-between 2 runway. Di hukay natin lahat yun. Saksakan ng mahal yun, tsaka matagal. So, ang gagawin na lang natin is, yung domestic flight, alisin mo sa Terminal 3. Dali mo sa Terminal 1 and 2, doon sa lugar na yun. So, ang bilis na. Ang Terminal 3 ngayon, kaya napakadaming kotse, napakaraming problema kung ano-ano. Dahil naghalo-halo yung domestic at international. Opo. Ang Terminal 3 was designed and built specifically for international flight. Opo. So, dapat ang domestic flight ay nasa Terminal 1, 2, and 4. Yung 4, yun yung lumang airport. Yan. So, kung magawa natin yun, na maalis natin yung domestic flight sa Terminal 3, luluwag na rin ang traffic doon. So, yung mga foreigner, pag umaalis at dumarating, mabilis na ang kilos. But the biggest problem of the airport is the runway congestion. Pwede pa ba kayong magdadugtong ng runway o magdagdag ng runway? Yung runway congestion, yung intersecting runway, magkapatong yung dalawang runway. Oo nga po. So, yung domestic runway, i-atras natin para maghiwalay. Pag napahiwalay natin yun from average of 38 take-off and landing per hour, we believe it can reach 48 to 50 take-off and landing per hour. O ba, malaking bagay niya. Malaking bagay. So, yun ang ating gagawin. Pero, pag tiningnan mo, ang Pilipinas, foreign tourist arrival, ilan yun? 7 million. Oh, wow. Of the 7 million, ilang million yung balikbayan na Pilipino? Siguro 5 million. Di 2 million lang tayo foreign. Tingnan nyo yung Thailand, 40 million foreign tourist arrival. Kakaingit, no? Yung Angkor Wat, Cambodia, 11 million, 14 million foreign tourists per year. Tingnan mo yung Malaysia, 25 million foreign tourist arrival per year. Singapore. Ay, Singapore, 20 million tourist arrival per year. Pero yung Pilipinas, nakita mo, kawawa. Bakit? Kasi po, ang problema natin dito is expensive to travel to the Philippines. Number 1. Number 2, pagdating sa Manila, pag landing ng foreign tourist, anong una nakikita? Yung tramo, may cabaret, may junk shop, may sementeryo, may motel sa kanto, di ba?
Tama po. O ano ngayon impresyon ng taong bayan? Opo. At turista pag dumating. Pagdating sa kanto ng EDSA, traffic na, tsaka lubak-lubak na. So ang tingin ng mga turista sa atin, hindi maganda. Opo. Puro engineering po yung Solution. solusyon na ginagawa po ninyo. Balikan ko lang po yung sa airport. Alam mo, natatakot yung mga tao. Ewan ko, may nananakot ba sa kanila? Natataas daw po ang mga binabayaran dyan sa airport, yung po mga terminal fee at iba pa dahil sa pagpasok po ninyo. Pakiklaro nyo nga ho yun. Alam nyo, ang gumawa ng terms of reference para sa public bidding ay hinire ng DOTR ang Asian Development Bank. At yung Asian Development Bank, nag-hire ng foreign experts sa buong mundo, kinuha yung rate ng Malaysia, Indonesia, Thailand, Hong Kong, Singapore, tapos ginawa nila ng pricing. Kaya nung pinabid out yan, kami, isa sa apat na bidder, we understand na pagka whoever wins, ito na yung bagong rate, mas mahal na. Opo. Di okay na. Uh-huh. Alam naman natin lahat yun. Ngayon, nanalo na tayo sa bidding, meron na konting masamang publicity. Pambira, magmula nanalo yung San Miguel, mamahal na yung airport. Uh-huh. Mas mamahal daw siya ng $2 o whatever. Kahit ba umabot ka ng $10, whatever, if you want a better service, isn't it, kailangan magbayad ka $10 more, $10, 500 pesos more. Uh-huh. By the way, hindi ako yung nag-design ng rate na yan. Government hire Asian Development Bank to come out with the terms of reference. At lahat na nag-join ng bidding, alam nila lahat yun. Ngayon, kumakamot sila ng ulo, gusto nila, sana yung share ng government na 82% na revenue, sana i-absorb ng gobyerno yun. Teka, handali. Hindi ba nabasa niyo yung terms of reference na yan during the bidding? Di ba alam niyo lahat yan? Bakit kayo ngayon marami sinasabi? Hindi, kukumbinsin namin yung gobyerno kung ano-ano. And that has nothing to do with me, Kako. Opo. If you want to convince the government to change, kasi when you join the public bidding, you are fully aware of the terms of reference. At kami, nung binigyan ng concession agreement, it's based on that, and we will only follow those rates. Hindi, saka po, tingin ko po, ang mga tao naman, sabi nga nila, willing to pay for convenience. Lagi naman ganun, pag tayo napapadpad sa ibang bansa, nagbabayad naman talaga tayo pagka medyo nasisiyahan kayo, hindi po ba? Tama yun. Kailan po tatapusin yung rehabilitation na to ng NAIA? Based on the concession agreement, tatapusin natin lahat yan ng mga 4 years. 4 years, opo. Ngayon, tanong mo sa akin, magagawa ba natin yan? Ayun nga. Of course! Even faster than that. Kasi our in-house engineering team have already prepared all the information. In fact, nakapag geotechnical study ng mga runway extension, taxiway extension, in lahat ng mga preparatory work, nagawa na natin ngayon. Opo. Salamat again to GM Ines. Pinayagan niya tayo gawin lahat yan. So when we come in, mabilis na natin matatayo lahat yan. Mabilis na natin mababago yung taxiway. We are going to build a new taxiway, Juliet. And ilulup yan to taxiway November and Delta. So yung lahat ng yun, mabilis na gawin. Gaano po ka-importante na ang gobyerno po ay tumutulong sa inyo para magawa itong lahat ng mga bagay na yan? Alam mo, ang swerte naman natin is the government is very cooperative. Especially a visionary leader like BBM. Pinatawag nga niya ako nung natapos yung public bidding, nung nanalo na ako. Sabi niya, Mon, paliwanag mo nga sa akin yung timeline kung paano mo gagawin at anong gagawin mo. Bira yan, ha? Nag-accept pa siya ng oras para pag-usapan yun. Tapos sinabi ko kung ano kailangan ko advance work. Ibig sabihin, bago ko take over ng September 14, ano mga advance work kung pwede ko na sana gawin kagad. Para lumuwag yung kalye, para karoon ng better access, and kung ano-ano. He personally got involved and requested GM Eric Ines to help us do it right away. Kaya I think, kahit hindi pa kayo naka-entra, pinayagan na yes, pumayod. si BBM yan, President Bongbong Marcos. Opo. At si Secretary Jimmy Bautista. Yung Secretary Jimmy Bautista, parang Jose Rizal yun. Pare, matapat na tao. At honest, I have not seen anybody like him. Totoo yan. Si BBM, presidenting
mahilig sa detalya. Opo. Tinatanong niya every detail eh. Gusto niya magawa lahat yan. Pati timeline, tinatanong niya eh. So I think, in that sense, that's the kind of cooperation we are getting from the President to DOTR Secretary Jimmy Bautista to Ninoy Aquino International GM Eric Ines. Ala, wala ka na mahihingi. Okay, naiya to. Yung Bulacan Airport po ba, kailan matatapos yan? Ang dami na ho namin nag-iingat Bulacan? dyan eh. Opo. Okay, alam mo, because of BBM, the investors' confidence are very strong. So we are in full speed building Bulacan Airport. I will invite you next year, 2025, groundbreaking to build the passenger terminal. And the passenger terminal should be finished by 2027. Wow. At yung passenger terminal na yan is about 900,000 square meters. Laki. Opo. Kaya, ay mga kababayan natin kasi galing sa probinsya, eh ang flight alas 5 ng hapon, darating yung umaga pa lang. Totoo po. So gusto nila, maaga pa lang nandun, baka malate daw sila. So you have to provide bigger space, you have to provide good air condition, Yes, komportable. you have to provide more chairs. Sa mga OFW naman, ay libreng magandang lounge at libre pang pagkain. Ayan. Hindi po na na. So, kung 2025 ang groundbreaking, tapos ng 2 years nyo lang po gagawin yung ganong kalaking terminal? Yung terminal kasi, palang Lego. Alam mo yung Lego? Opo. Prefabricate na yung mga building na yan, puro bakal lahat yan. Opo. Pagdating mo niyan, kinakabit-kabit mo na lang yung palang board joint, tsaka tornilyo lahat yan. Opo. Tapos yung flooring niyan, ang tawag dyan, cast in place. Kumbaga, naglalagay ka muna metal deck, bakal, plancha. Opo. Lagay mo ngayon yung reinforcing bar mo, nakaset up na. Pagdating mo, pag binuhusan mo ng konkreto yan, papalitadaan mo na lang yan. May paver yan, para pantay kagad. So, sandali na lang yan. Oo. Naman terminal, hindi naman importante sa biyahero na, huy, ang wallpaper niyan ganito. Ang tiles niyan Italian. Ang importante sa biyahero, no congestion. Very easy to come in and out. Opo. Malamig ang air condition. Maiksi ang lakad. At napakalaki. Maaliwalas. Maaliwalas. Opo. Ayun, solve na ang taong bayan doon. Terminal tapos, mga runway po, kailan Okay. matatapos yan? Yung runway na yun, matatapos yung runway na yan na 2027 din. We will start building the runway 2026. Di ang tanong mo, bakit di pa kagad gawin ngayon? Opo. Okay. Kasi po, yung runway, gusto mong pabayaan mag-settle yung dating pispan kasi ito eh. Opo. So, nung tinambakan mo yan ng buhangin, ang tawag doon, settlement. Gusto mo mag-settle yan mabuti, Tibay. para sa ganun, pagka nag-settle na, halos wala na settlement, tsaka mo ipapatong ngayon yung mga preparatory work mo. Doon mo palang gagawin yung dynamic compaction, Opo. para patikasin. Doon mo palang ilalatag yung geotech. Tapos doon, parang banik. Opo. Tapos lalagyan mo ng sub-base course. Lalagyan ng base course na graba. Opo. Tapos lalagyan mo siya ng econocrete. Tapos lalagyan mo siya ng konkreto, 0.6 meters, about 24 inches. Madaling gawin ng runway. Bakit di natin gawin kagad yun? Pag ginawa ko kagad ngayon yun, tsaka siya nag-settle, puro crack yan in the future. So we have to wait for the settlement to finally finish bago mo patong yung runway. When you need it already. So, medyo may kasamang pasensya dito, no? Medyo matyaga po kayo bago nyo umpisahan yung runway mismo. So, in other words, pagdating po ng 2027, may lalanding ng aeroplano at may lilipad na aeroplano dyan? Our projection is to finish the runway or the whole Bulacan Airport and the access road going there by 27. Sabi mo, first or second quarter. Ngayon, tanong ko naman sa iyo, alam niyo ba kung paano pagpunta sa Bulacan Airport? Di ba? Hindi pa nga po eh. Ano nga ba ang makakarating po doon? Puro fish pan doon pa po. Ayun. Okay. We are building a road from Manila Hotel. Alam mo yung Manila Hotel area? Ang tawag doon ay R10. Yes. Elevated na yan. Pagdating mo sa may Manila Hotel, aakit ka na kagad, R10 na.
Pag akit mo, from Manila Hotel on ramp, Skyway, going to the airport, siguro mga matagal na 15 minutes pag mabagal ka magpatakbo ng kotse. Ayos ba yun, pare? Konti yabang. Opo. Ngayon, kung mas mabilis ka magpatakbo, mas mabilis yun. Opo. Another way is through Skyway. Kasabay din pong gagawin yan. Ginawa na! Hanapin nyo sa YouTube. Mga YouTuber, pinakita na, ang tawag doon, Salex eh. Di ba? Na may mga poste na sa gitnang Arten. Meron na. Tataas na ng yung concrete column, ipapatong yung coughing beam, ipapatong yung gilder, ipapatong yung metal deck, buhos na, lalagyan ko na yung parapet, tapos na yung elevated highway. In-house din nagtatayo niyan, ha? Opo, San Miguel din na nagtatayo niyan. Opo. Ang tibay nun eh. San Miguel pa lang Opo. Kasi pag isang aberya nun eh, kaya masisisi eh. Alam mo ba, pagka kami ang gumagawa ng sariling karsada, hindi tayo mag-shortcut ng raw mat. Dadayain ko ba sa timpla na simento? Hindi, ang dami natin simento. Dadayain ko ba sa quality na aggregate? Hindi rin. Kumbaga talagang kung ano yung specs na tama, tama lahat yun. Yan. Kaya, yung airport na yan, matatapos na yun. So matatapos to bago mag-step down si Presidente Marcos. Puro mga legacy projects pala ito eh. No? Opo. Opo. Kaya nga, nagugulat ako eh. Alam niya yun eh. Kaya panay-follow up niya sa akin eh. Kasi alam niya, na pag natapos tong mga highway na ito, going to the north, Stiplex, San Juan La Union, di ba? Nga pala, no, isang araw po, nasa Malacanang kayo, merong Extension yun. mission? Tiplex, Tarlac, Pangasinan, La Union, Rosario ngayon. Opo. Yung bago, makita Baguio. Iduduktungan niya ng 60 kilometers going to San Juan, La Union. So, going to the north, maganda na. Going to the south, aabot na Bicol, 480 kilometers. Matnog, Sorsogon. Yun po, anong timeline nyo ron sa yung hanggang Matnog? Siguro yan, hanggang Matnog, 2030 yun. Matagal-tagal po yun. Opo. Pero ito pong... TR4, Tiplex, from Santo Tomas, Batangas to Tayabas, Quezon. Okay. Eh, 2027, tapos yan. Tapos yun. Hindi po, yung sa norte po, yung mula doon sa papaakit ng Baguio hanggang San Juan, yung 60 kilometers kanyo, hanggang kailan po yung gagawin? Yung right of way na yun, depende sa right of way. Kung makukuha ko yung right of way kagad, in 2 years, tapos yan. Doon po, paano nakakatulong yung mga policy ni Presidente Marcos sa acquisition ng right of way? Yung naman sa mga tollway na yan, kamukha ng Tiplex, ang nakakatulong ng gusto niyan, DPWH. Opo. With DPWH Secretary Manny Bunuan at yung kanyang mga management, Yusek Cabral, yung mga yon talagang full support. Talagang tinutulungan tayo ng gusto nun. So in short, grabe ang cooperation ng gobyerno sa atin. Kaya yung confident ng San Miguel, 100% ng kinikita ng San Miguel, ini-reinvest sa Pilipinas lahat. Bakit ni-reinvest ko lahat ng pera ng buong San Miguel Group sa Pilipinas? Kung mahal mo yung bayan mo, dito mo invest yung pera mo para makakreate tayo ng maraming trabaho para sa mga kababayan natin at para ma-develop natin yung bayan natin. Wow. Eh ngayon, kung yung mga perang itatago nyo lang sa ilalim ng kama o sa Swiss account o kung saan-saan lugar, hindi makakatulong sa mga kababayan natin yan. Tama. Mga Pilipino na may pera, gastusin sa sariling bayan. Oh, and pinakamalaking dollar earner ng buong Pilipinas ay ano? OFW. Opo. O ano pa ba ang pangalawa? BPO. BPO, $35 billion a year. OFW, 35 o 40. Di ba? So, pagtulungan natin isolve yung vehicular traffic congestion. Pagtulungan natin isolve yung airport congestion. Flooding, baha. Di ba? Tourism. Pagtulungan natin yung ibaba yung presyo ng kuryente. Pagtulungan natin mag-produce ng mas maraming pagkain. Maginhawa ng Pilipinas. Opo. Yun ang concentration ng dapat nating effort mga Pilipino kesa mga puro kwento kutsero, di ba? Tsaka puro pang sarili, di ba? And then, Wow, Taklilis, ilang beses makinig po kasi kayo. nababanggit yung confidence ng investor no? Sa administrasyon, kay Pangulong Marcos. Eh bakit po may mga kumakalat na kwento ng kutsero? Sabi nyo nga, na yun daw po mga negosyanteng nandito, sisibit-bitan na ng kanilang pera at sa iba na dinadala. Totoo ba yun?
Ang mga sinasabi nila na nag-aalisan na rito, ito yung mga nasa mga sugalan siguro. Mga pogo, mga illegal funds. Siguro nagtatakbuhan na yun. Kasi hinuhuli na ng gobyerno eh. Pero yung mga legal na pera, mga legal na negosyante, lahat nandito. Tingnan mo yung Shoemart. Grabe ang investment ng Shoemart sa Pilipinas. Wow. Kita mo Henry C. family. Kita mo, di ba? Yung lahat ng Filipino family, grabe ang investment sa Pilipinas. Kaya, ako sa tingin ko, after 2028, si BBM, mamimiss ng mga Pilipino. Ganun? Oh, the only Filipino president na hindi nagpaduro sa mga dayuang gusto mang-agaw ng lupa natin. Nga po. Yan. Hindi naman kayo nagpapalakas kay BBM yan. Hindi ko na kailangan magpalakas, di ba? Retired na ako eh. Baka hindi niyo napansin, nag-retire ako 2 months ago. Officially, Opo. ay inabot ko na sa susunod na management yung pagpatakbo ng kumpanya. Of course, tatapusin ko itong mga sinimulan ko, paglilinis ng ilog, Opo. yung mga tinatapos kong karsada. Pero para sabihin yung after 2028, mamimiss nila si Presidente Marcos eh. First time ako nakarinig ng isang katulad niya na nagsalita ng gano'n ah. Kasi alam niyo, ako naman, di ko naman kailangan magsip-sip kahit kanino eh, di ba? Because for many years, makikita mo, yung leader, hindi naman talaga bumababa sa detalye eh. Opo. Hindi nagtatanong ng detalya. Ano yung paano mo gagawin yung airport? Paano mo yung mga detalya? Very seldom you can see that. Pero itong si BBM, masipag eh. Tsaka iniintindi niya yung mga detalye. Can you imagine, pinatawag pa ako para makausap yung mga detalye, i-present ko raw sa kanya yung mga timeline, kung ano-ano. That's I my think very president, seldom you guys. can experience that. Eh ako naman nagsasabi lang ng totoo kasi sabi nga eh, retired na ako eh. Hindi ko na kailangan mambola, hindi ko na kailangan magsipsip. Wala naman ako makukuha sa sipsip dahil retired na ako eh. Ano po ang nakikita niyong future ng ating pong transportation, tapos yung infrastructure, beyond 2028 na? Kasi nabanggit nyo kasi yung pag-alis na niya. Alam nyo, beyond 28, dapat ang next leader will also cooperate with private sector to improve tuloy-tuloy ang paglinis ng ilog, tuloy-tuloy ang pag-expand ng karsada, pagpapahaba, pagpapalapat ng mga karsada, tuloy-tuloy hanapin yung mga solusyon ng problema. Tama. Kasi kung next time, hindi ganun ng priority, eh may iba yung landas natin, di ba? Kaya, I think, ngayon pa lang, eh, may train sana sa mga susunod na leader na huwag pabayan yung 5 major problem ng Pilipinas. Yung isa doon, yung binanggit nyo kanina, food security. Nabanggit nyo na mahal eh. Yung mga tao, kahit na maraming ginagawa ang gobyerno, pagka bumili ng pagkain at mahal ang bigas, mahal ang ulam, basta, mahal ang gulay. Yun po eh, hindi po masyadong na-appreciate yung ibang mga bagay. Ano po ang papel nyo doon, Sir Ramon? It's sa pagkain naman, kaya nagmamahal supply and Opo. demand. O tingnan mo, yung manok, nagmamahal yan. Antayin nyo lang konti, 1 or 2 more years. Pagka naitayo na namin yung mga mega poultry namin, aba, each location, 80 million birds yan. Is 12 location and 960 million birds. Each chicken is 2.5 kilos. Produce more. Produce more poultry, produce more rice, produce more corn, produce more fish. Kundi equals reasonable price. Eh ngayon, kung mapabayaan natin yung mga production na yan, mamahal yan. Kasi kung magiging puro imported na lang pagkain natin, mamahal na. Alam nyo, gusto ko pa sana makipagkwentuhan sa inyo ng mahaba-haba, pero boundary na po ako eh. Salamat po. Oo, sobrang, sabi ko nga po kanina, hindi ko na kayo kailangan tanungin eh. Na-amaze po ako, especially kapag sinasabi nyo yung detalye nung settlement ng buhangin dyan sa... Kung po eh, kabisado nyo kung ano, alam nyo kung ano sinasabi nyo. Ang hirap nyong lokohin ng mga tauhan ninyo eh.
Sige po. Wala naman pinanganak na marunong sa lahat. Opo. Ang aming ginagawa araw-araw is educational. We keep learning. We hire expert in every field. Wow. And you gotta listen to them and discuss with them every day. I spend 12 hours a day in the office. Wow. Collaborating, learning, and coordinating lahat ng project. Kaya yung kaalaman natin, maayos. Nanonood po yung ating mga kababayan, especially yung mga ordinaryong ating kababayan na baka naiinip na. Yung bang si Presidente, nangako na pag siya ang nakaupo, kahit pa paano, aalugan ng buhay, gaganda buhay. Yung pong naiinip na sa, yung gusto may immediate effect sa buhay nila, gagaan ng buhay nila sa pamahalaan. Ano po ang mensahe niyo sa ating mga kababayan? Alam niyo, there's no satisfaction eh. Pagka tinignan mo, gumanda na buhay natin, nagkatrabaho na tayong marami, wala na tayong baha, nabawasan na yung mga problema. Still, yung mga perfectionist, maraming sasabihin yun. Ngayon, kung intindi mo yung mga kalaban mo, wala ka ng tamang gagawin. Lahat yun, upakan ka araw-araw. Kaya ang payo ko sa ating gobyerno, tuloy lang ang trabaho. Tama. Huwag niyo intindihin yung mga batikos o marami mga comment na alanganin kasi kaya naman sila nagko-comment, wala silang magawa sa buhay eh. Tama. Oh. Di ba? Kaya nagko-comment yan. Madalas, it's either kalaban mo talaga. Wala na maganda sasabihin yun. Ay, yung mga tamat, wala na ginawa yun, kundi araw-araw mag-comment lang ng masama yun. Huwag mo na intindihin yun. Basta tuloy-tuloy lang ang trabaho. Alam nyo, sa totoo lang, ngayon lang ako na-interview, napansin mo, hindi ako nagpapa-interview. I avoid media and I avoid going to any conference. Daming imbitasyon, kaliwat kanan. I avoid and I don't want. Kanya lang, ito ngayon, hindi ko mahindihan to si Katuning. Dahil gusto niya ma-interview dahil maganda rin sinimulan last time. Kaya ako pumayag. Otherwise, di ako papayag ng interview. Sa gobyerno, may payo kayo. Sa mga kababayan po natin, ano po ang mensahe? Ang payo ko sa mga kababayan natin, be patient. Filipino are very patient. And Filipino are very intelligent. Naintindihan nyo naman kung paninira o totoo. Yun na lang. Pag naintindihan nyo naman, pagtiyagaan nyo at pagtiisan nyo ng konti, gaganda ang buhay natin lalo. Paganda na ng paganda ito. Kaya, hindi naman magic yan eh. Parang hindi naman overnight, you can solve everything eh. O parang kamukha ng airport. Pag nagawa mo na yung vehicular traffic going to the airport, malamig na yung aircon, masarap na yung pagkain, gumagana na escalator, elevator, walkalator. May reklamo na naman sila for sure. Bakit mahal ang pagkain? Dapat libre yan. You cannot satisfy everyone. O pag na-delay yung Japan Airlines, PAL, or Cebu, magagalit din sa atin yun. In short, you cannot satisfy everyone. They all have their own opinion. They're entitled to their opinion, di ba? Kaya, pagtiisan mo na ang Katuning. At kung may mga kababayan tayo na medyo hindi makaintindi, huwag mo naman tawagin bobo yun. Tawagin mo na lang impatient. Maraming salamat po sa inyo. So yun guys, narinig nyo yung sinabi ni Mr. Ang. Yung mga nagrereklamo, yung mga buzzer, bumabati ko sa Pangulo, mga tamad po yan, saksakan ng inggit. Alam nyo na kung sino yan. Alam nyo, marami tayong natutunan sa kanya. At yan ang pinaka-the best na dapat natin panoorin. Thank you guys for watching. See you again on my next upload video. Kudos kay Katuning. Okay? Courtesy po ng PCO.